Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Fairy Godmother. Noong unang panahon, sa magandang kaharian ng Lavendale, may nakatira na prinsesa na nagngangalang Constantia. Nakapiring na prinsesa ang bansag sa kanya. Maganda si Constantia sa loob at labas. Ang mahaba at kulot niyang buhok na nakalugay ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang boses niya ay sobrang nakakaakit na kahit ang mga dahon ay lumilingon sa kanya sa tuwing kumakanta siya. Noong bata, maraming kaibigan na nakakalaro si Constantia. Pero habang lumalaki siya, pakaunti ng pakunti ang mga kaibigan niyang nakikipaglaro. Hanggang isang araw, nawala na sila. Nagsasawa na sila sa paulit-ulit na laro. At bawat isa ay umisip ng dahilan para hindi na makipaglaro sa kanya. Sa totoo lang, bibisitahin ko ang tita ko na nasa malayong lugar. Hindi ko alam kung kailan ako babalik kaya... Nag-iisa na lang ang kaibigan ni Constantia, ang asong si Ruson. Kunin mo, Ruson! Nalungkot siya sa pagkawala ng mga kaibigan niya. Gusto niyang makita ang itsura ng mundo at ang mukha ng mga tao. Ngunit binalaan ni Fairy Godmother ang hari at ang reyna na si Constantia ay dapat nakasuot ng piring sa lahat ng oras bago siya mag-18 taong gulang. Dahil baka ang higante ng Circia ay magpanggap bilang ang mahal na hari o mahal na reyna. At kapag nakita siya ni Constantia, mahuhulog siya sa sumpa nito at dadalhin sa kanyang lupain. Maaari mong kaibiganin ang kahit na sino kapag 18 taong gulang ka na, iha. Matatanggal mo na ang piring mong yan at hindi nagagana ang sumpa ng higante sa'yo. Katunayan, siya ang dapat na lumayo kapag 18 taong gulang ka na dahil kahit masipat ka lang niya ay magiging abo kaagad siya. Kasi nang ipinanganak si Constantia, malambing at matamis ang iyak niya na para bang balot ito ng honey na siyang bumalot noon sa bulwagan ng palasyo. Ang kanyang ama, si Haring Xerxes, ay nanghihina at may sakit, ngunit bumangon siya nang sandaling marinig ang napakagandang tinig ng kanyang anak. Nagbunyi ang kaharian sa kapanganakan ng prinsesa. Kaya nagdao sila ng kasiyahan. Ngunit may madilim na ulap ang pumalot sa kapalaran ng bata at alam ng Fairy Godmother ang ibig sabihin nito. Nakagagaling ang tinig ng aking anak! Wala nang sino mang tao sa mundo ang magkakasakit ulit. Tungkol ito sa anak mo, Xerxes. Ano ba yun, Fairy Godmother? Nakita ko sa mga bituin na nanganganib ang buhay ni Constantia mula sa higante ng Circia. Pero kung hindi siya makikita nito bago ang kaarawan niya, mawawalan siya ng kapangyarihan sa kanya. Anong maipapayo ninyo? Isang araw, habang naglalaro sina Constantia at Ruson sa hardin ng palasyo, nang bigla na lang kumahol si Ruson. Anong problema, Ruson? Kung ano man yan, hayaan mo na lang. Ngunit hindi ito tumigil sa pagkahol, kaya naman kinagat niya ang damit ni Constantia at hinila niya siya papunta sa isang halamanan. Ruson! Bakit mo ba? Ruson? Ano ba? Ruson? Nagtataka na ngayon si Constantia dahil ngayon lang naman ito nangyari kay Ruson. Dahil sa labis na pagtataka, bahagya niyang binaba ang kanyang piring at nasilaw sa liwanag ng araw. Nako! Mas maliwanag dito kaysa sa kwarto ko. At kaya ibinaba pa niya ang kanyang piring hanggang sa ilong hanggang tumalon ang puso niya sa tuwa. Nako po! Ruson, sobrang cute mo! Ay, oo! Ano ba yun? Ibon yun! At may sugat siya. Dalhin ba natin sa loob? Hindi, malalaman ni ina na tinanggal ko ang piring. Lapitan muna natin sandali, tulungan natin siya at bumalik din tayo kaagad. Lumusot si Constantia sa butas sa pader at kinuha ang ibon ng marahan.
kaibigan, gumaling ka! Ibigay sa akin ang sakit! Lumipad ka ulit! Nang makalipad muli ang ibon, napangiti si Constantia. Oo, Ruson. Gusto ko ring sundan ang ibon na yon. Kausapin ang hangin at yakapin ang sobrang higpit ang mundo. Pero kailangan nating bumalik sa loob. Hindi! Wala kang ibang pupuntahan. Iyon ang higante ng Circia na nagtatago sa likod ng isang puno at naghihintay ng pagkakataon. Sa wakas, nahuli rin kita, prinsesa. Ang higante! Hindi! Constantia! Ruson! Nang pabalik na sila sa tore ng Circia, tumigil sa tabi ng ilog ang higante at itinali sina Constantia at Ruson sa isang puno. Diyan ka lang! Sige. At ikaw, prinsesa? Gising! Sa pagpitik ng daliri ng higante, nagising kaagad si Constantia. Ano? Nasaan tayo? Oh, higante! Anong gusto mo? Bakit mo ba ako dinakip? Bakit mo ba ako hinahabol? Ang dami mong tanong, pero sasagutin pa rin kita. Ikaw ang susigo para matanggal ang sumpa sa akin na maging higante. Ibibigay kita sa mangkukulam sa silangan kapalit ng kalayaan ko. At kung ano man ang gawin niya sa kapangyarihan mo, wala akong pakialam. Ang mangkukulam ng silangan? Oo, makapangyarihan siyang... ang kaaway ko, ang higante ng Sula ay hinihintay ako. Tatalunin ko siya at kukunin ko ang maiwagang singsing na siyang magtuturo sa akin sa mangkukulam. Ngayon, dito lang kayo at babalik din ako kaagad. Pagkaalis ng higante, tumingala si Ruson sa puno at nagsimula na namang kumahol. Isang squirrel ang bumaba mula sa sanga ng puno at tiningnan si Constantia ng ilang sandali. Nginat-ngat nito ang baging. Sa isang iglap, natanggal ang baging at nakahinga na ng maluwag si Constantia. Maraming salamat talaga! Hindi ko ito makakalimutan! Oo. Aalis na kami. Pasensya na. Tumakbo papalayo sina Constantia at Ruson hanggang sa malayo na sila sa kagubatan at marating nila ang isang pastulan ng mga tupa. Sa sobrang pagod, naupo si Constantia sa ilalim ng puno, pumikit sandali nang marinig ang kahol ni Ruson. Ano yun, Rus? Oh. Pasensya, magandang binibini. Mukhang pagod ka at walang pahinga. May maitutulong ba ako sa iyo? Ikaw ba ang magpapastol? Paumanhin. Ako si Prinsipe Magnus. Nag-isip sandali si Constantia at saka sinabing, Oo. Ako nga. Tama ka. Ako nga ang magpapastol. Alam mo, gusto ng amo ko na dalhin ko rito sa lupaing ito ang mga tupa niya. Pero natatakot akong maamoy sila ng gutom na higante at baka dakpin niya ako. Kalokohan. Hindi ko papayagang may babaeng maging pag-aari ng higante. Sumama ka sa akin sa palasyo. Kakausapin ko ang aking ina, ang reyna, at matutuwa siya na tulungan ka. Sinama ng prinsipe si Constantia sa palasyo, kung saan pumayag ang reyna na maging pastol ang dalaga. Nagpasalamat si Constantia at ang prinsipe at nang sumunod na araw, siya na ang nagpapastol sa buong kaharian. Huwag ka mag-alala, Ruson. Lilipas din ang panahon. Titigil din sa paghahanap ang higante. Makakatakas din tayo rito at makakauwi sa atin. Isa pa, hindi ko na kailangan ng piring ko sa mata. Si Prinsipe Magnus na naaakit sa ganda ni Constantia ay binibisita siya sa pastulan araw-araw.
Mag-uusap at tatawa sila at dinadamayan nila ang isa't isa. Kalaunan, nagmahalan sila at si Constantia ay saglit na nakalimutan ang kanyang bahay, mga magulang at ang higante. Isang araw, nang malapit na ang 18 kaarawan ni Constantia, nakaupo siya at si Prinsipe Magnus sa ilalim ng isang puno. Magkahawak kamay na nangangarap. Nang biglang may ahas na lumabas mula sa likod ng puno at kinagat ang prinsipe. Oh, hindi! Tinuklaw ka ng ahas! Namutla ang muka ni Prinsipe Magnus at hinimatay siya. Aking prinsipe, gumising ka! Gumising ka! Nang sandaling yun, ang reyna na naglilibot kasama ang ministro at pinag-uusapan ng politika ay narinig ang isang napakagandang tinig na kumakanta. Ang tinig na yun, saan ba iyon nanggagaling? Gumaling ka, aking mahal. Ibigay sa akin ang sakit. Mahalin mo akong muli. Mahalin mo akong muli. Nang sandaling yun, kumaluskos ang mga dahon ng puno. Nawala ang pamumutla ni Prinsipe Magnus. Gumaling ang kagat ng ahas at dahan-dahan dumilat ang prinsipe. Constantia. Mahal ko. Ang reyna na nakita ang lahat ng pangyayari mula sa malayo ay nagmadaling lumapit sa kanyang anak at niyakap ito. Anak ko! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, ina. Kinagat ako ng ahas at nawalan ako ng malay. Ngunit nagising akong walang nararamdamang sakit. At tingnan nyo, maging ang kagat ay nawala rin. Nakita ko ang lahat. Sino ka at paano mo ginawa yun? Alam ni Constantia na hindi na niya maitatago ang katauhan niya. Kaya umamin na rin siya. Ikaw ang prinsesa ng Lavendale? Balita ko si Haring Xerxes at Reyna Nilada ay nagkasakit ng malala mula ng dukutin ng prinsesa. Ano? Oh, kailangan kong puntahan ng mga magulang ko. Sasama ako sa iyo. Si Constantia kasama sina Roson at Prinsipe Magnus ay nagtungo sa kaharian ng Lavendale. Malayo ang nilakbay nila at nang marating nila ang malawak na gubat, lumabas ang higante ng Circea sa harap nila. Mabilis niyang dinukot si Constantia at tumalon ng mataas. Sa bawat talon ay yumayanig ang lupa bago siya nawala sa paningin nila. Hindi! Biglang may liwanag na lumabas sa harap ni Prinsipe Magnus. Nakatayo sa harapan niya si Fairy Godmother. Teka, sino ka? Ako ang Fairy Godmother at dapat mong sundin ang mga sasabihin ko. Dinala ng higante si Constantia sa kanyang kastilyo at ito ang paraan kung paano mo siya mababawi. Heto ang singsing ko. Gagabayan ka niyan papunta sa kinalalagyan ni Constantia. Ibigay mo yan sa kanya at pagkasuot niya ng singsing na yan, magiging isa siyang kalapati. Isang kalapati? Nakangiti, tinanggal ni Fairy Godmother ang takip ng isang lalagyan at binudbud ito sa prinsipe. Bigla na lang naging kalapati si Prinsipe Magnus at lumipad sa himpapawid. Malapit nang lumubog ang araw at gumabi at makikita si Constantia na malungkot sa barandilya sa tuktok ng tore ng higante. Nang lapitan siya ng kalapati, tinuka ang kanyang kamay at binigay ang singsing sa kanya. Oh, salamat, kalapati. Sino bang kausap mo riyan, ha? Sa sobrang takot niya, sinuot ni Constantia ang singsing at bigla siyang naging isang magandang puting kalapati. Nagulat at galit, tumakbo ang higante sa dulo ng tore, ngunit huli na ang lahat. Lumipad na ang dalawang kalapati at hindi na niya ito maaabot. Sa galit, winagayway ng higante ang mga kamay niya. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa malalim na dagat.
Nakarating ang dalawang kalapati sa kagubatan kung saan naghihintay si Fairy Godmother kasama si Ruson. Pagalingin aking ina, pagalingin ang aking ama. Ibigay sa akin ang inyong sakit. Mahalin niyo akong muli, mahalin niyo akong muli. Biglang nabalot ang katawan nila ng gintong alikabok at idinilat ng hari at reyna ang kanilang mga mata. At sumapit na nga ang kaarawan ni Constantia. Balot ang kaharian ng makukulay na ilaw at mga paputok. At makikita sa langit ang mukha ni Prinsesa Constantia. Nagsaya ang lahat at tuwang-tuwa si Prinsesa Constantia na makita ang magagandang ilaw sa langit at sa buong kaharian. Nagtataka ba kayo kung anong nangyari sa kanila ni Prinsipe Magnus? Siyempre, ikinasal din sila pagkalipas ng ilang taon. Na dinaluhan ng lahat ng mga diwata mula sa buong mundo. Sa gitna ng seremonya, sinabi ni Fairy Godmother, At magmula sa araw na ito ngayon, sasabihin ng mga tao sa bagong kasal, maging masaya sana kayong mag-asawa tulad ng hari at ang reyna ang kalapati. Woohoo!